nangyaring mga 'di ba, mga menor de edad na involved sa shooting, stabbing, na medyo concern ng ating mga, let's say, mga magulang. Makakausap natin ang presidente ng National Parent Teacher Association o NPTA, si Wilfredo Willie Rodriguez. Willie, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Ay, good morning po, Sir Danny, no? At marami pong salamat sa muling panayam at sa ating tagapakinig. Yes, oo, napaka-importante kasi ng medyo sa loobin ninyo, no, bilang kinatawan ho ng National Parent Teacher Association. At nakausap lang ho natin itong si Jessica D, yung presidente ho ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. So sila mismo will take part in yung pagre-report, no, lalo na dyan sa 911. If ever na may mga makita silang mga pagpo-post o yung mga sa chatter na may parang mga inclination na gumawa ng di ba, karahasan ang ating mga menor de edad. Kayo ho, sa hanay ninyo, ano ho ba mga hakbang na isinasagawa ho ng NPTA? Sa ngayon po, no, tuloy-tuloy po yung ating PTA monitoring reporting since 2013. No? Kami po kasi yung tawag dito, no, sumbungan, ano, at communication portal, ano. So ngayon marami po tayong mga policy na pinapagawa, ano. At tulad niya na we are in constant communication with the ILG community, ASEC, no, Betlo, Betleon. At also we have a working president na at saka secretary na nakatutok sa edukasyon. So what we are now doing, tulad na, di ba, no, ang PTA kasi sa ngayon talaga is tawag dito, dapat ma-educate, no, on their duties and responsibilities being a parent ng isang estudyante. Yun dapat yeah. Epektibo dapat yung ating collaboration between the schools, no, and barangay. So sa ngayon po, no, we've been pushing talaga, mas kasi ang mga barangay kasi, no, kaya tawag natin talaga, meron silang barangay child protection group, no, BCP, ano. So automatic dito, ang mga member po natin diyan is tawag at least puro mga parents din yan, ano. Dito sa Pasay yung ginagawa namin. Kapag kami nakita kami na nagiinuman, naka-uniforme, nagbubulakbol, naka-uniforme, duties po namin ng PTA Pasay. Pero kayo, so, dito, dapat po yan makapi sa buong Pilipinas. Okay, Boss Willie, isang mahalagang parang suggestion na nakikita ko at lumulutang ngayon, yung proposal na dapat lahat ho ng, hindi kung pwede lahat ng mga classrooms natin bigyan ng CCTV para for effective monitoring. Actually po, po dito, parating na po tayo dyan kasi nga sa pagpupulong po namin ng ating ng Beach and Awards Committee, no, sa DepEd, na kasi nga po gumagawa sila ng 16,000 school. Kasama na po ang digitalization dyan, ano. Kumbaga at least sa ngayon, di ba, karamihan ng school may TV, may aircon. So, yung iba naman po, ang CCTV, andyan lang po sa hallway, no? Yes, so, siguro, ang po dito ngayon, siguro lalagyan po natin ipopropose po natin yan sa ating gobyerno, no. Siguro we will ask siguro isang city na kagaya ng Pasay na ilagyan lahat ng aircon, no. Ang po dito, isa pa yan, siguro sa napakalaking budget ng DepEd, siguro isasama na yan. At po dito sa ngayon, siguro, no, sa ating si Ma'am Lisa, no, yung ating Liga ng Barangay Presidente, no. Kasi nga po, na merong 1% ng barangay education, ano, for education ng mga bata, dapat po ma-activate yan para merong collaboration between barangay, paglabas ng eskwela ng mga bata, tapos sa komunidad, at saka school, dapat yan teamwork Kaya sa ngayon po, meron kami mga parating na seminar na online na lahat po ng mga parents, doon po magsaseminar sa loob ng school, no? Yes. Kasama po namin yan sa aming omnibus guidelines na amendment na dapat ang isang PTA, kung gusto mo mag-opisyal, dapat meron kang edukasyon about responsibility tulad ng sa bullying, sa tama. Meron po silang seminar empowering the parents. Kasi nga po, education begin at home, tapos yung sa barangay, at saka sa school po. Okay, napaka-importante yung binanggit nyo kasi for now,
malaki ang role nitong PTA, parent teacher, no? Ibig sabihin magko-collaborate talaga more intensely kasi ngayon nga napapabayaan kasi hindi na natin nasusubaybayan yung paggamit ng gadget ng mga kabataan, 'di ba? Dapat ang parents mismo kasi sa bahay pa lang nire-regulate na, sabi nga ni kanina ni chairman si Jessica D ng mga liga ng barangay, 8 hours daw sa gadget ang mga estudyante karamihan. So hindi na nila nasusubaybayan yung parents. So for now, 'di ba, dapat yung PTA will have an active role, at least regulate lang yung paggamit ng gadget ng kanilang mga anak, and then pati yung teacher din alam yun, naka-align dun sa ganung move. Yes po, kaya nga po sa ating sa aming panibabagong omnibus guidelines na yung aming amendment to turuan yung ating mga magulang. We need to educate Tama, the PTA, no? Oo. On their duties at saka responsibility. Oo. Hindi lang po sa loob ng school, pati po sa bahay. Dahil lang sa pangyayari po mga violenteng pangyayari, barilan, bullying, sexual abuse, wala na po kasing communication at panahon ng ating mga magulang sa ating mga anak, inaasa na lang po sa school. Kaya wala pong problema. Ang po dito, minsan isinisisi sa ating kapulisan at sa ating mga eskwelahan. Hindi po dapat pong sisihin yung ating mga magulang na nagiging responsable. So ngayon, ang po dito ngayon, ang PTA po ngayon, kapag ikaw isang PTA, you should titingnan mo po yung mga bata, kasi hindi kayang trabahuin ng mga teacher yan Kasi pupunta sa school, home visit, yan po yung pinupus namin ngayon na yung trabaho na home visit, PTA to magulang, PTA to responsible parents, PTA reklamo ng bullying, PTA po yung mag-aasikaso. Kasi mas kilala ng mga kapitbahay ang magkakapitbahay ang mga yan. At sa barangay, madali pong madali pong mariresolve kung may teamwork ang ating PTA at ang ating barangay. At saka yun mismo, sir, yung kailangan active itawagan agad ang 911 kung meron kayo silang makita kaagad na mga, 'di ba, gusto na ma-involve sa mga karahasan, kaagad masawata kaagad yung mga hakbang na gano'n, 'di ba? Sa ngayon po, may bagong labas po, maganda pong balita sa ating mga PTA, sa ating mga barangay. Kasi nga po, ang mga reporting na yan, kapag kami nagreklamo, hindi po nilalabas ng school. Yan po yung naging problema namin ngayon. Dahil sa point system. Sa bago pong memo na lumabas itong isang araw lang po, dapat po, ang lahat po ng mga pangyayari, dapat pong i-report. Wala na po yung point system na kapag kayo po may bullying. Kasi may point system yan Kaya 0 point system. At sa ngayon po, sa aming pong panayam at aming request sa Dr. Garma at saka kay Secretary Angara, 0. Zero tolerance na po ngayon. Pag-iikpit po at saka talaga po napakaganda na po ang ginagawa ng DepEd. Okay, sige po. Maraming salamat. Medyo kapos tayo sa oras, Sir Willie. Thank you. Maraming po salamat, Sir Danny. Maraming po salamat. Okay, si Wilfredo Willie Rodriguez, President ng National Parent Teacher Association. Kami ay magbe-break lang at meron pa tayo makakapanayam dito sa ating programang Kabayan. Kabayan! Kapang